Muli po ay maligayang araw ng Panginoon sa bawat isa at tayo po ay nagagalak na makapagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And again, we're using Heidelberg Catechism as pattern ng ating second service na preaching. And ngayon po ay atin pong babasahin ang Heidelberg Catechism. Meron po ay dyan sa mga kopya ninyo sa likod. Basahin ko muna natin to, and then after nun ay babasahin ko po yung sermon text po natin ngayon at tayo po yung mananalangin. So sa likod po, Heidelberg Catechism, Lord's Day number 39. Ito po ang tanong, sa ikalimang kautusan, ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? Sagot, na aking igalang, ibigin at maging tapat sa aking ama at ina at lahat ng sumasaklaw sa aking buhay na aking susundin at pasasakop sa kanila kung ito ay hinihingi na kung ako ay sinusupil at gayon din ako ay magtitiis ng walang pagtutol sa pamamagitan nila na pinili ng Diyos para sa ating kapakanan. Ang ating pong teksto sa matatagpuan po sa Deuteronomy or Deuteronomio Talata 5, chapter 5, verse 16. Deuteronomy chapter 5, verse 16. Ito po ang salita ng Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay humaba pa at para sa ikabubuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po muna ako muli na manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kami po ay maraming bagay na dapat matutunan. Kaya nawa ay sa amin pong paglapit sa inyo, pakikinig ng inyong salita, ay talagang pukawin sa aming mga puso kung ano po ang nararapat naming pagtugon na nakalulugod sa inyong harapan. At sa kaparehong pagkakataon, nawa ay hanapin po talaga namin kung paano po kami dapat mabuhay sa inyong pong harapan at hanggang po sa muling pagbabalik ng inyong anak na si Jesucristo. Kayo po ang patuloy na may taas, ito pong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon po ay nandito tayo sa Lord's Day 39 at gaya nga ng binasa natin, ito po yung sa Ten Commandments, ito po yung panglima na kautusan ng ating Panginoon. At sa mababasa natin sa Fifth Commandment, ito yung sobrang strict and very clear yung pagpapakita ng klase ng relasyon na dapat meron sa atin. Yung relasyon with one another, again, ang Ten Commandments, dito sa kasama yung Fifth Commandment, ay pagpapakita ng dapat na pakipag-relate natin sa kapwa natin sa harapan ng Panginoon. And yung Fifth Commandment nga ay pagpapakita kung paano tayo dapat makipag-relate sa isa't isa. At ang tinatarget ng Fifth Commandment, yung primary relationship na lahat sa atin, yung pinakaunang relationship na ating nararanasan, yung relasyon natin sa ating mga magulang. Hindi ka naman pinanganak sa mundong ito na meron ka ng boyfriend or girlfriend o kaya meron ka ng mga kaibigan. Ang una mong karelasyon talaga, pagkalabas sa mundong ito, ay ang iyong magulang. Kaya nga sa dalawang punto na nakalagay din po sa inyong pong mga bulletin na ating pong pag-uusapan, yung title po natin ay Honoring Godly Authority. Honoring godly authority. At ang una po doon ay honoring our parents is expected from God's children. Honoring our parents is expected from God's children. Anak tayo ng Ama na nasa langit. Pero hindi ibig sabihin na yung Ama lang sa langit ang ating gagalangin o ang ating i-honor. Ang ine-expect pa nga sa bawat isa sa atin ng mga anak ng Diyos ay honor yung mga earthly parents natin habang namubuhay tayo dito sa mundong ito.
Ang pagrespeto sa mga magulang natin ay isa lamang doon sa intended result na kagustuhan ng Panginoon. Ang intended result ng Panginoon sa pag-honor natin ay obedience. Yun yung inaasahan sa atin. Whenever we say we're honoring our parents, we are indeed obeying them. At yung pagrespeto sa kanila ay isa lamang yan sa parte ng inaasahang ng Diyos sa atin. Para sa Panginoong Diyos, it is imperative. Napakahalaga na ito yung ipakita gawin ng mga anak na sundin at galangin ang kanilang mga magulang. Sabi po sa Proverbs chapter 1 verse 8, Kawikaan chapter 1 verse 8, Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So yung ama at saka yung ina, mahalaga ang kanilang role at ang utos sa anak, huwag mong pabayaan ang kanilang mga salita. Madalas naririnig natin sinasabi, mothers knows best. Mas, hindi pala ladies choice yun. No? Pero mothers knows best. Yung iba na sinasabi, daddies knows best. Siguro pag daddy's girl, ganyan, daddies knows best. At alam nyo, may katotohanan sa ganitong mga linyahan na mothers knows best, daddies knows best. Bakit may katotohanan? Kasi dumaan na sila doon sa mga pagkakamali sa buhay at sa pagdaan nila doon sa mga pagkakamaling iyon, ang gusto nila, maprotektahan nila ang kanilang mga anak na hindi na mangyari sa kanila yung mga naranasan pa nila. Ito yung tinatawag nating experience. Minsan, ang sinasabi natin, we learn from experience. That is true. Pero minsan, pwede man tayo matuto from other people's mistakes doon sa mga pagkakamali nila. Kaya minsan, yung mga binabanggit ng mga magulang ay kung ano yung mga naranasan na nila. Tapos yung mga anak naman, para bang hindi maintindihan yung mga sinasabi ng magulang na para bang hindi mo ako naiintindihan. Kaso lang, yung mga magulang natin, dumaan na doon sa mga pagkakamali sa buhay, kaya naman nandoon yung pag-aalala nila na baka mahirapan at masaktan talaga ang kanilang mga anak kapag dumaan sila doon sa mga paghihirap na yon. Hindi ko po sinasabi na lahat ng sasabihin ng nakakatanda ay tama lagi. Na para magsumunod ka lang. Huwag ka na magtanong, basta sumunod ka lang. Pero, ang sinasabi po natin dito, dahil sa trial and a lot of errors na pinagdaanan ng ating mga magulang, at least alam na nila kung ano yung hindi dapat na gawin natin. Dahil nga doon sa rami ng kanilang mga pinagdaanan. At kung tayo makikinig sa wisdom ng ama at saka ng ina, it will save us a lot of heartaches. Hindi heartaches lang sa relationship, kundi kahit din sa mga decision sa trabaho, decision sa pakikipag-relate sa ibang mga tao, sa mga major decisions, kagaya sa wedding o kaya sa pagbubuo ng business, whenever we listen to our parents, makakatulong yung mga ideas nila para maligtas tayo dun sa mga serious tragedies na maaaring maranasan ng bawat isa sa atin. So, matalino ang isang bata kung willing siyang matuto at i-apply kung ano yung mga narinig niya sa kanyang magulang and even sa mga tatanda na halos na kumpleto na yung tinatawag nating school of life. Diba? Itong buong buhay na to ay punong-puno ng pag-aaral ng buhay. Hindi natatapos talaga. At yung mga bata, matalino siya kung makikinig talaga siya doon sa mga magulang. Kaya hindi natin didi-discourage yung pagtatanong eh. Marami nahihiya magtanong. Pero sa pagtatanong, nandun yung pagkatuto. Minsan, pag pupunta tayo ng mga conference o kaya mga seminars, forums, kahit mga meetings sa co-op, natututo talaga yung mga umaten doon sa mga pagtatanong. Hindi, well, may malaking tulong talaga yung ine-explain sa harapan, yung reporting. Pero kung meron mga pagtatanong, minsan doon mas nalilinaw. Kaya naman yung mga bata na nagtatanong at willing matuto talaga sa nakakatanda, masasabi natin na sila talaga yung matalino. Kaya nasulat yun sa Kawikaan eh. Tapos sa chapter 1 pa, nandun yung pag-alala na ang isang taong matalino talaga ay yung marunong makinig, matutong hindi baliwalain ang karunungan ng nakakatanda. Ganun pa man mga kapatid, hindi tayo habang buhay bata.
At habang tumatanda tayo, natututo tayong mag-discern, natututo rin tayo ng kung ano ba talaga yung gustong sabihin ng ating mga magulang sa atin. Of course, sa pagkatuto natin, nare-realize natin, ay, dami pa lang nilang mga maling pananaw. Minsan, yung mga matatanda, nandoon sa superstitious beliefs. Tapos tayo, habang bata pa tayo, naniniwala tayo sa mga bagay na yon. Pero habang tumatanda tayo, nare-realize natin, mali pala yung binanggit sa akin ng nakakatanda o kaya ng mga magulang natin. Huwag natin silang hamakin sa ganon. Tandaan natin, tao pa rin sila na merong posibilidad at malaking posibilidad na magkamali talaga. Hindi pa nila napaperfect ang lahat ng bagay. Yes, dumaan na sila sa maraming taon dito sa buhay na to, pero hindi sabihin nun perfect na sila. And on that note, dapat maging paalala din po sa bawat isa sa mga magulang din na matuto ring makinig doon sa mga nakakabata. Hindi ko man sinasabi na sumunod na lang doon, pero pakinggan din. Kasi nga lahat tayo ay natututo at lahat tayo ay nag-aaral. Pero balik tayo doon sa sagot natin doon sa katikisim. Basahin ko po ulit Yung tanong sa ikalimang kautusan, ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? Na aking igalang, ibigin, at maging tapat sa aking ama at ina, at lahat ng sumasaklaw sa aking buhay, na aking susundin at pasasakop sa kanila kung ito ay hinihingi na kung ako ay sinusupil at gayon din ako ay magtitiis na walang pagtutol sa pamamagitan nila na pili ng Diyos para sa ating kapakanan. So naunawaan natin, dapat natin i-honor at ibigay yung pinakamataas na pag-ibig sa ating mga magulang. Pero ang tanong, minsan, bakit kailangan din natin i-honor yung ibang mga authority over us? Yung sabi sa katikisim, at lahat ng sumasaklaw sa aking buhay. Bakit pati sila kasama dito sa 5th commandment? Which brings us to our second point. Honoring our parents extends to all God-ordained authorities. Honoring our parents extends to all God-ordained authorities. Tandaan natin, sa Bible, ang ating Panginoong Diyos, binibigay yung title na Ama, Ina, Magulang, Father, Mother, hindi lamang po doon sa biological parents. Binibigay din yon na title para sa mga prophets and even sa mga teachers and rulers. Sa Genesis chapter 45 verse 8, ito po ang sabi. Genesis 45 verse 8, hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at Kanya akong ginawang ama kay Faraon at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamahala ng buo lupain ng Ehipto. Tingnan nyo, sino yung nagsugo kay Joseph? Si Joseph yung tukoy dito. Doon sa bayan ng Egypt, ang Diyos. Tapos sabi ni Joseph, at Kanya akong ginawang ama kay Faraon. So, not necessarily kailangan biological, kundi yung function ng pagiging ama ay binibigay na even before ng 10 Commandments. Sa 2 Kings, chapter 2, verse 12, at nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, ama ko, ama ko. Tinatawag niya si Elijah. Mga karo ng Israel at mga bayon na iyon, at hindi na niya nakita siya at kanyang hinawakan ng kanyang sariling kasuotan at hinapak ng dalawang hati. Tingnan niyo, tinawag ni Elisha, ni Eliseo, si Elijah na ama niya. So, yung title ng pagiging ama and even ng pagiging ina ay binibigay ng Diyos. Yung Diyos mismo nagbibigay doon sa mga propeta and even sa mga teachers and even sa mga rulers. Dalawa lamang po sa marami pang mga verses na maaari niyo pong makitaan ng paggamit ng title na yon. Itong commandment na binigay ng ating Panginoong Diyos ay applicable hindi lamang po sa mga magulang, kundi sa lahat ng mga binibigay ng Diyos na sumasaklaw sa atin. Yung kautusan ay
nagsasalita or nagpapaliwanag regarding sa authority. Pag sinabi nating authority o yung sumasaklaw, yung namumuno, iba to doon sa kapangyarihan. Di porket sinabing merong authority ay kagad included na yung idea ng kapangyarihan. O yung kapag meron kang kapangyarihan, o meron kang maraming kayang gawin, ibig sabihin meron ka ng authority. Dapat maging malinaw sa atin. Ang kapangyarihan o yung power, nag-i-imply siya ng kalakasan, ng strength. Ang isang taong makapangyarihan ay merong kakayanan na mag-impluwensya at mag-control ng mga tao. On the other hand, ang authority o yung pagsaklaw o yung pamumuno, ito yung karapatan para ibigay ang isang kautusan. So magkaiba yun ha. Ang kapangyarihan, kaya niya mag-influence, kaya niya mag-control dahil sa kausayan niya. Pero yung authority ay yung karapatan na binibigay ng Diyos para magbigay ng isang kautusan. Ang Diyos, siya ang naglikha ng lahat. Siya yung merong absolute authority at kahit kailan, hindi inaalis ng Diyos yung authority niya sa sarili niya. Hindi natin pwedeng sabihin walang control ang Diyos sa mga affairs sa buhay o sa mga nangyayari ngayon. Ang authority ng Diyos ay nananatili pa rin. At itong authority ng Diyos, binibigay niya yung authority rin doon sa kanyang mga piniling mga lingkod. Hindi galing ang authority ng isang lingkod ng Panginoon sa sarili niya. Hindi ito galing sa governing body. For example, dito sa church, si Pastor Lobby ay darating yung point na merong i-ordain either elder or deacon, pero yung authority to ordain ay hindi necessarily galing kay Pastor Lobby bilang siya yung pastor dito. Galing pa rin yun sa Panginoon at binigyan niya ng kakayanan si Pastor Lobby para ibahagi yun or i-announce doon sa tao kung sino ang binibigyan ng authority ng Panginoon. So, ang authority never ni-renounce ng Panginoon sa sarili niya. Kaya naman, kung ang authority ay pinagkakatiwala ng Panginoon or binibiyaya niya doon sa isang tao, we must recognize yung authority na yon doon sa mga pinili niya na sumaklaw sa atin. For this specific context natin dito sa church, si Pastor Leo B. Siya yung pastor ng iglesia. Si Pastor Lobby yung pastor sa iglesia, siya yung binigyan ng Diyos ng authority dito sa local church na to para pamunuan ang bawat isa na nandito. And therefore, kung siya ang binigyan ng authority ng Panginoon, nararapat lamang na ang bawat isa ay sumunod sa itinalaga ng Panginoon. Kung sino man ang nagre-resist doon sa authority ng lingkod ng Panginoon, ay nire-resist din yung authority ng Panginoon mismo. So for example, ako yung binigyan ng authority ng Panginoon. Tapos nire-resist niyo yung sinabi ko na according sa kanyang salita. Ultimately, ang nire-resist niyo ay yung authority ng Panginoong Diyos. Alam niyo, blessing pa nga sa isang iglesia na merong pastor, merong elder, kaysa doon sa wala. Bakit? Sino yung susundin? Kung ang bawat isa sa atin, ang siyang masusunod, walang order. Sabog-sabog. Kanya-kanyang pamamalakad. Pero ang biyaya ng Panginoon, naglagay siya ng mga office bearers sa kanyang iglesia para pamunuan ng church, para maging maayos ang pamamalakad. At dahil doon, nararapat lamang na sundin natin ang mga tinalaga ng ating Panginoon. It is for our benefit pa nga kapag sumusunod tayo. Kung babalikan natin yung pinaka-natural form ng authority, ay, again, yung authority ng ating mga magulang. Lahat tayo, yun yung unang nararanasan natin na form of authority. At very important na makita talaga natin yung kahalagan ng authority ng mga magulang natin.
As we understand yung klase ng authority na yon, nauunawaan natin na dito sa mundong ginagalawan natin, meron talagang kailangan mga nire-respeto mga otoridad. Mga tao na inilagay ng Panginoon para galangin natin. Kaya nga madalas mahirap para sa isang bata, sa isang lumalaking individual na walang tatay o kaya walang nanay. Lalo na kapag walang tatay. Bakit? Kasi nagiging malabo sa kanya kung ano yung ibig sabihin ng hierarchy o kaya ng otoridad. Bakit? Walang nagpapakita sa kanya eh. Sa kanilang bahay, walang nagpakita. Kaya pag tinignan yung survey, mas marami ang napupunta talaga sa mga kapamakan o sa kaguluhan, mga batang walang magulang o kaya walang ama. Kasi nga hindi nila naiintindihan ng malinaw sa kanila kung ano yung kahalagahan ng otoridad. Kaya mahalaga na bigyan natin ng value talaga yung pamilya, bigyan natin ng value, or kausapin din yung mga batang ganun yung mga pinagdadaanan. Yung parental authority, oftentimes, yun yung pinaka-intense talaga kung iisipin. Without parental authority, or any kinds of authority are blurred talaga. Meron kang parental authority, tapos meron mga matitinding mga kapangyarihan o mga authority na makikilala. But then, naging babalik ka pa rin doon sa kahalagahan na meron parental authority kang nasimulan. And because of this natural form of authority, mas nauunawaan na natin talaga kung kanina tayo dapat mag-submit. Na hindi pala basta-basta na porke meron nagpakilalang authority, dapat mag-submit na ako. Mas nagiging malinaw sa atin ano ba talaga yung itsura ng authority at ano ba yung kahalagahan talaga ng authority. At dahil dito, natututunan natin na sa klase ng relationships, any kind of relationships, meron palang order. Meron palang dapat na tingnan ng pagkakasunod. Hindi ibig sabihin nito, mas magaling yung isa over the other. Pero ang sinasabi lang natin, sa pag-recognize natin ng order sa relationship, nakikita natin na meron palang kanya-kanya talagang dapat na kilalanin, na gawa doon sa klase ng relationship. Kung hindi natin kikilalanin kung sino yung nasa authority, hindi ibig sabihin na sasambay na natin yung nasa authority. Kung hindi natin kikilalanin kung sino nasa authority, ang bawat isa sa atin, panigurado, magsisimulang mag-lead sa ating mga sarili din. Nagiging autonomous. Ang bawat isa sa atin, siya na yung nagiging head ng sariling buhay niya. Nagiging captain ng kanyang sarili. Sa pamilya, nakikita natin na yung asawang lalaki, siya yung may authority sa asawang babae, lalo doon sa marriage. At yung magulang, siya naman yung may authority doon sa anak. Again, ang asawang lalaki at asawang babae, ang asawang lalaki, siya yung inaasahang mag-lead doon sa pamilya, lalo doon sa asawa niyang babae. Hindi ibig sabihin mas mababang tao yung asawang babae, kundi siya yung binigyan ng responsibility to lead the family. At yung asawang babae, hindi siya mas mababa in a sense na para bang kailangan sunod-sunuran na lang siya, kundi siya pa nga yung kayang sumuporta dito sa asawang lalaki. Hindi kaya ng asawang lalaki na suportahan siya ng kapwa niya lalaki sa ibang aspeto ng kanyang buhay. Kaya mali ang pag-iisip na dapat i-welcome ang klaseng relationship ng mga LGBT na lalaki sa lalaki o babae sa babae. Imposible. Nagkakaroon ng disorder. Nagkakaroon pa nga ng mga maling decision kapag ganun. At hindi yun yung design ng Panginoon. Ang design ng Panginoon, lalaki at babae. Ang lalaki ang manguna, ang babae, siya yung weaker vessel na siyang nag-aalaga, siya yung suitable helper para doon sa asawang lalaki. At sa gantong tandem, nakikita ito ng mga anak at yung mga anak ay nagsasubmit sa gantong klaseng authority. Sa government, nakikita natin, meron tayong mga leaders na dapat nating galangin, dapat nating sundin. Sa church, meron tayong mga pastors and elders, meron silang authority over sa mga members. At dahil dito sa pag-recognize sa mga authority na to, ang utos ng fifth commandment, we must honor them. We must show love to them. We must be faithful
to them. Sa lahat ng mga itinalaga ng Panginoon sa atin. Hindi dahil, not to the extent na para bang kahit na disagreeable sila, susunod na lang ako sa kanila. Hindi rin tayo susunod dahil lang agreeable sila. Kaya natin sila ino-honor dahil ito yung kalooban ng Panginoon upang pamunuan tayo sa magitan ng kanilang mga kamay. And in doing so, sinasapit na natin yung sarili natin sa kanila with due obedience dahil sa kanilang mabuting instruction and discipline. But let me remind each and every one of us, yes, nandun yung pag-honor, respect, submission sa mga authorities na to na binigay ng Panginoon, sa bahay, yung magulang, sa church, yung mga elders, sa government, yung mga government officials natin. Pero, huwag natin kakalimutan ang utos sa atin ng Panginoon. Kapag hindi sila naka-align sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang salita, sa Acts 5:29, ang sinabi ni Apostle Peter and Apostle John, we must obey God than man. Hindi tayo mangmang para sabihin na susunod lang ako ng susunod. May salita tayo ng Diyos para tignan kung ang kanilang mga ginagawa ay according pa rin sa salita ng Diyos. At kung sila ay sumusunod sa salita ng Diyos, then all the more, worthy talaga sila na i-honor natin. Bakit? Sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Pero kung sila ay taliwas na sa salita ng Diyos, kalokohan na sabihin natin na sumunod pa rin tayo sa kanila. Merong mga ilang instances na yung mga magulang pinapahamak pa nga ang kanilang mga anak. Ang sasabihin ba natin, dapat sundin lang ng anak ang kanyang magulang kahit na magdala na ito sa kapamakan niya? Of course not. Tinutulungan pa nga natin yung mga batang yun ma-realize na hindi yan normal na function ng isang magulang. Hindi rin yan biblical. Hindi yan yung kalooban ng Panginoon. So, dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin. Yes, kikilalanin natin yung mga authorities na tinalaga ng Panginoon. As long as hindi sila nagdi-disagree sa sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanila, nararapat lamang na sumunod sila sa Panginoong Diyos. Lagi po nating tatandaan na kung sino man ang kumikilos para lang sa pansarili nilang kapakanan ay hindi talaga lingkod ng Panginoon. Ang lingkod ng Panginoon kumikilos para sa kaluwalhatian ng Ama at sa paglilingkod sa benepisyo ng kanyang mga anak. Ang Diyos, doon sa 5th commandment, nagbigay ng promise ng long life doon sa lupa na kanilang pupuntahan doon sa mga taga-Israel. Kaya naman, kasabay nun, nakikita natin na ang Panginoong Diyos ay may pangako ng lahat ng susunod sa kanyang kautusan, lalo dito sa kanyang 5th commandment, ay kasama doon sa makakatanggap ng pagpapala doon sa lahat ng mga taong kanyang kabilang sa kanyang tipan. Yung Israel na covenant community ng Panginoon, sila nasa covenant, meron silang pagpapala kung susunod sila sa authority na binigay ng Panginoong Diyos sa mga magulang, lalo doon sa mga leaders. Ganon din naman sa atin. Tayo na talagang covenant community ng Panginoong Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. No? Of course, hindi lahat ng nandoon sa covenant community ay ligtas talaga. Pero tayo ay binigyan ng utos ng Panginoong Diyos na lahat ng kabilang sa covenant community na kung ikaw ay susunod talaga sa kautusan ng Diyos, malinaw na malinaw ang buhay na nakalaan ng Diyos para sa iyo. So sana mga kapatid, sa pag-honor natin sa ating mga magulang, sa pagkilala sa mga authority natin, maunawaan natin na itong utos ng Panginoong Diyos ay para sa kapakinabangan natin, para magkaroon tayo ng tunay na buhay na siyang binibigay niya sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong salita. Nagpapaalala po sa amin ng kahalagahan na pagkilala sa mga otoridad, sa mga sumasaklaw po sa amin,
At sa pagkilala sa mga otoridad, ay makita po namin talaga ang tunay na buhay na siya pong ibinibigay niya po sa amin. Ang otoridad ay ultimately kayo lamang, Panginoon. At sa amin pong pagsunod po sa inyo, doon po namin talaga natatagpuan ang tunay na buhay. Salamat, Panginoon, kayo po ang patuloy na may taas. Ito po ang dalangin siyang kami sa pangalan ni Jesus. Amen.